So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, again, update na naman tayo patungkol dito sa usaping WPS with PBBM. Tapos, parang damay si ano dito Robin Hood, Senator Robin Hood. So, yan yung panoorin natin mula kay Boss Balita TV. So, may ito pamagat na impeach traidor. Grabe, PBBM pinaresto na, tanggal na, pinababa na sa pwesto, pinalayas ng Senado. So, yan yung title ng video ito, men. Binasa lang natin. So, tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video ito. Basta connected to siya sa WPS issue, ano. So, bibigyan lang natin ito ng reaction. Bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Also, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Impeach Traidor. Grabe, PBBM pinaresto na. Tanggal na, pinababa na sa pwesto, pinalayas ng Senado. Like, comment, share, subscribe. Boss Balita TV, Pilipinoysi, start. Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang may kumampi sa Chinang senador. Gustong ipaalipin ng Pilipinas. Hindi lang naman si PBBM yung nagulat. Sobrang dami natin, men. Especially yung pinagbigyan, ewan ko. Basta, mamaya, nakakagigil kasi ito, men. Kasi sa balitang kumakalat, nakahanap ng China ng katapat. Meron na ditong susuntok sa Pilipinas. Matapos sila ditong mag-angas-angas, malasigang dito manununtok pa sa Pilipinas. Ayon kay Renato De Castro, war analyst, halimbawa daw ito ni BBM sa mga siga na nagbabalak na manuntok ditong mga Chinese. Kaya ginawa ni BBM, tumawag siya dito ng dalawang masiga, dalawang susuntok daw dito sa mga Chinese. Kumbaga, in-approach tayo ng siga, China. Pinitsarahan tayo ng siga, sabi China ng siga, yan. Susuntukin ka namin, bigla mo dumating yung dalawang puliso. So, dumating yung dalawang pulis. Dalawang pulis, which means US and Japan. Mo kayo suntukin nung siga, pero dapat niya i-take into account ng siga, paano magre-react yung dalawang pulis. Diba? So, parang halimbawa tayo daw yung binubuli Pilipinas, tapos nakaharap natin yung siga na China, at may tinawag tayong dalawang pulis, which is Japan at US. Tingnan daw natin kung makakaderba sa pagsuntok itong China sa Pilipinas kung meron nakapanood or meron nanonood na dalawang pulis. So, yan yung nangyayari ngayon, men. Kita nyo naman kung gaano naalarma itong China sa ginawa ngayon ni PBBM, ano? Especially yung gagawin nila na exercises balikatan na grabe talaga, men. Sobrang alarma ng China. Like, sabi niya talaga na yo, Philippines or Philippines, basta nag-iiyak siya, men, kasi wala nga, parang mahihirapan siyang mangbuli, ano. Biruin mo ba naman, men, nilagyan ng missile, men, na kayang umabot ng 1,000 kilometer. Sobrang lakas, di ba? So, matitrigger talaga yon. Kumbaga, yung siga, wala na. Ang hirap manuntok kung merong missile, eh. Tuloy. Tayo ang tatapat kung sino man ang nananakot sa ating karagatan at sino gumagamit ng dahas. Pero etong si Senator Robin Padilla, sinabing masyadong matapang ata sa West Philippine Sea si PBBM. Mas pinili pa niyang magpatulong sa Amerika at Europa. Kung pwede naman daw humingi ng tulong sa mga kapitbahay natin si PBBM. Parang sinabi niya na rin gustong lumapit pa tayo sa China. Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Akala nyo naman, guys, hindi din kilalang matapang to si Senator Robin, ano. Ito pa nga yung isa sa nag-aano dyan sa WPS, Bakit bigla siyang nag-iba ng paniniwala? Bakit? Dahil ba same sila ng pinapanigan ni Mr. PRRD? Kaya bigla siyang nag-iba. Tanong lang naman yan ng karamihan dyan. So, pakisagot kung meron kayo nahanap na sagot, ano. Pero syempre, desisyon niya yan Desisyon niya naman pala. Bakit umiiyak ka pa? Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Kinukontra mo naman, di ba? So, same lang din yan nung time ni PRRD. Kung yun yung ginawa niya, nahihirapan din kaming kontrahin yun. Kasi siya yung nanungkulan that time, Tapos ngayon, mahihirapan din tayo. Kayo, kasi si PBBM yung nanunungkulan. So, parang, I think, basta, tuloy. Iba kami ng pero, kasi sa akin, nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana
inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman Hindi tayo na nga maaayos eh. So, sige, ganito lang yan ha. Nag-iimbita tayo ng mga malalayong kapitbahay. Sana inayos lang muna natin itong mga kapitbahay natin. So, what do you mean is, yung kapitbahay natin, pwede lang bang kunin ng kapitbahay natin yung mga gamit natin? Like, halimbawa ganyan, yung electric fan, yung washing machine, yung kaldero natin. Pwede lang kunin yon ng kapitbahay para lang hindi magkaroon ng gulo. Di ba malabo yun? Siyempre, pupunta ka ng barangay, papabarangay mo yun. Alam nga namang, okay lang, kapitbahay naman kita. Sige, kunin mo yung washing machine ko. Di ba? Do you think sobrang gulo men ng mindset nito? kunin ng saklolo doon sa ASEAN. Kasi yun ang malapit sa atin. Bakit yung ASEAN ba? Kapag humingi tayo ng saklolo doon, hindi rin ba magagalit yung China? Magagalit din naman, di ba? Ayaw nga ng China na meron tayong kamao eh. Or ayaw ng China na makakaganti tayo sa kanila. Ang gusto nila, Philippines will remain weak. Yun yung gusto mangyari ng China, which is, pinapaboran nyo rin. Diba? Kasi kayo mismo, huwag kayong makipagkampi sa Amerika, hindi nyo tiningnan yung bright side ba na malaking tulong nga yung US sa atin eh, na magdalawang isip at hakihin tayo ng China. Tapos ang tinitingnan nyo lang, ginagamit lang kayo ng China. Ginagamit lang kayo ng Amerika. Diba? Amerika yung magiging sanhi ng gulo. Nandyan na yung gulo bago pa tayo lumapit sa Amerika. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Desisyon niya Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, hindi na. Hindi ka na need tanungin. Siguro, takbo ka muna presidente. Tapos yun, dun ka na namin tatanungin. Sa bibig mo na mismo nang galing yun na siyempre, siya yung siya yung nagkukuman. Kasi nga siya yung presidente. Hindi ka namin tatanungin. Sige, for the sake of argument, pakinggan natin siya. sana hindi na umabot doon. Kasi nakarating na tayo sa sinabi ni Pangulong Duterte, Biden. So mabigat yun. Mga kababayan, yung Mutual Defense Treaty, pag binasa nyo yan, mabigat yan. Ibig sabihin, gera na. Aba, handa ba tayo doon? Kayo ang tanungin ko, handa ba kayo? Na tayo umabot. Nangangati ako. Kaya nga tayo nakikipag-alyansa sa US para maging handa tayo. Kasi yung gulo, pambubuli ng China, nandyan na. Ang tanong, kung sakaling walang US, tapos hindi natin ibibigay yung West Philippine Sea, dyan tatanungin kita, handa ba tayo? Handa ba tayo? So, kung hindi tayo handa, anong gagawin natin? Ibigay na lang natin yung teritoryo yan. Kasi hindi nyo na lang talaga rektahin na ibigay na lang natin tong WPS sa China para wala ng gulo. Hindi nila marektamin eh. Ang lagi lang nilang sinasabi, dadaanin natin sa usapan. Hindi nga madadaan sa magandang usapan eh. Even past administration, kita niya na yan. Sabi nga ni PRD na hindi talaga, gulo talaga yung ending dyan kapag hindi yan nakuha ng China, di ba? So, rektahin nyo na lang ng pagkasabi na ibibigay natin yung West Philippine Sea doon sa China. Di nyo marekta din eh. Kasi alam nyo na wala. Sobrang tagilid din. I-hate kayo ng tao. Kaya di nyo rin marekta na yun yung something solution nyo. Which is malabo nga kasi nga part na siya ng di ba? Kaya need din talaga siyang ipaglaban. Handa ba kayo? Handa ba kayo? Wala namang handamin. Even yung AFP natin, kahit nasabihin nila na, hindi, siguro yung AFP, exempted sila sa pagiging takot, kasi parang nasanay na, pero takot din ng mga yan eh. May takot yan, syempre, pero kung usapang motherland, country, syempre gagawin din nila yung best nila. Same lang din sa atin, wala naman siguro naghahanda talaga sa giyera, di ba? Even US, China, hindi sila handa sa giyera, men. Depensa lang talaga yung sa kanila. Kumbaga, kapag ka nagkagyera na, no choice na lang din sila. Wala naman sigurong tanga na naghahanda ng gyera, di ba?
siguro nung mga panahon pala ni yung WW2, yung sa sino yung may bigote dito, nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Hitler. Siguro yung taong yun mas handa pa yun. Siya yung definition ng handa, pero kung tanungin mo ko yung China or yung Amerika, parang hindi sila totally handa kasi natatakot silang umuna eh. Kasi kung sasabihin mo na handa ka na talaga sa digmaan, wala na, ikaw na mismo yung unang atake. Yun yung talagang definition na handa ka na talaga. Wala ka nang paki kung ano yung hatol sa'yo or ano yung mangyayari sa'yo. Basta umatake ka lang, handa ka na eh. Hindi yung puro ka pa nagpagdadalawang isip. Like yung ginagawa ngayon ng China, puro lang pananakot, puro lang pambubomba. Kasi sila din mismo, hindi sila handa. Biruin mo ha, sobrang lakas ng China kaysa sa Pilipinas. Na maskin sila, hindi rin sila handa. Puro lang din sila pagbabanta. Tapos tayo, Pilipinas, bawal tayong makipag-alyansa sa ibang bansa. Para at least naman lang kahit hindi tayo handa, meron din tayong panlaban. Sa state of war? Aba, mag-isip-isip tayo mga kababayan. Ha? Sa akin po, masyadong lumaki. Masyadong lumaki yung problema. Masyadong lumaki. Masyadong ang dami ng nadamay. Dahil sa China. Ang sabi ng China, hindi sila nagigimbal sa meeting na yan at sa patrol. Talaga bang hindi sila nagigimbal? Sobrang triggered nga nila eh. Yan, so, hindi tayo na escalation ang nangyayari. Labag man ako. Labag man ang kalooban ko sa ginagawa ni Presidente. Naiintindihan natin kung ano yung pinagtatalunan dyan sa West Philippine Sea. Kaya ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Pero meron. Pero belta kay Padilla ni Ray Powell, wag siyang masyadong nagtitiwala sa China. Mas agresibo sa West Philippines. Kaya nga eh. Mas nagtitiwala pa tayo sa China eh. Parang ano lang din yan, men. Alam mo na nakawatan yung tao, pagtitiwalaan mo pa rin. Diba kapag ka nanonood tayo ng mga pelikula, may isang kawatan, ninanakawan niya yung tao, tapos bumalik siya, nag-sorry siya or whatsoever, okay lang din, nagpatawad ka, tapos in the next day, ninakawan ka na naman ulit. Tapos, yun, nag-sorry naman, ninakawan. Pwede ba yung ganun na pagkatiwalaan mo kung sino yung magnanakaw sa'yo? Hindi, di ba? So, yan yung nangyayari ngayon. Mas nakakatakot pagtiwalaan yung China kasi sila ngayong nagnakaw sa atin. Hindi lang Pilipinas, kundi maraming bansa yung inaano nila. Marami silang binabrasong bansa, hindi lang Pilipinas. So, bakit tayo dun sa side sa China? 'Di ba? Bakit tayo magpapadala sa takot nila eh? Sobrang daming bansa na tinatakot nila eh. Yung Taiwan nga, sobrang lapit sa kanila. Puro lang sila pananakot, hindi nga nila ma-actionan eh. Nag-scroll ako ng mga videos patungkol sa Taiwan. Grabe, mga 3 years ago, 5 years ago ba yun? Na war of Taiwan and China starts. Up until now, hindi naman nagsimula, di ba? Wala hindi interesado sa giyera ang China. Nasa sa inyo na lang talaga kung magpapadala kayo ng takot. Sinasabi ko sa inyo. China? Hindi din handa ang China, men. Siyang mga yan, ayon kay Kasi kung handa ang China, yung sa Taiwan, matagal nang tapos yan. Ayaw nga nilang may kinakausap si BBM na ibang bansa. Tapos gusto mo sa China, sabi kay Padilla ni Ray Powell. China's clearly sending a message that, and it may be that in the wake of the other things that have been happening, including this trilateral summit, that China is being especially aggressive and making the point that it believes in its 9-dash line claim. Had wondered if it was part of a normal rotation, but it's an unusually heavy rotation. If indeed the China decides that this hydrographic survey is a threat to their sovereign claims within the 9-dash line, then they could and have in the past shown the capacity to get pretty aggressive with these things. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.
So yun, Boss Balita TV, support nyo yan guys, Boss Balita TV. Original video link in the description box below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Believe na like, comment, share, subscribe. So rinig nyo naman guys, actually, ngayon ko lang nakita tong video ni Senator. Nakita ko na siya pero hindi ko siya pinanood ng buo kasi alam ko na parang papanig lang din siya sa kabilang side So ayun, sobrang litaw nga. Minsan napapaisip ako ba, parang nagkapalit sila ng sitwasyon doon sa war analyst. War analyst tapos Senator Robin Padilla. Parang nagkapalit sila ng position. Dapat magpalit sila Kasi yung war analyst parang pro-Filipino siya or maka-Pilipino talaga yung niya ba na nakikita niya talaga yung mga possibilities, yung mga galawang tactics ng China. Grabe yung ganun, min. Yan yung gustong mangyari ng China tapos pagbibigyan natin sila. Parang ing-ing lang. Ibibigay natin yung gusto nila. Erekta na lang natin ibigay yung WPS para matapos na. 'Di ba? Grabe, di ko talaga lubos hindi ko ma-imagine na ganun nga yung way Like sobrang nila sobrang tawag diyan, sobrang triggered ba? Hindi. Sobrang mas nag-aalala pa sila na kumampi tayo sa Amerika na which is magagamit natin if ever na biglang tupakin yung China over sa pinagagagawa ng China na binobomba yung Coast Guard natin, inaano yung mga mangingisda natin. Natatawa nga ako kasi binomba or winater cannon yung Coast Guard natin or yung resupply mission. Tapos ang komento pa, deserve nyo rin yan. Kayo kasi kung ano-ano yung pinagdadala nyo. Like, what? Ganun. Sinisi pa yung So, sinisi yung kapwa Pilipino, So, medyo, medyo red flag yun. So, yun lang guys. Kaya pala red flag yung China, kasi sobrang red flag nila. So, yun lang naman. Grabe yun. Grabe si Senator mag-isip. Kayo guys, comment nga kayo sa baba guys kung agree ba kayo kay Mr. Robin Padilla or hindi. I-comment nyo nga yung thoughts nyo patungkol sa mga binitawang salita ni Mr. PBBM Tapos question niya pa yung pagiging matapang ni Mr. PBBM. Like what? So pwede nilang questionin yung pagiging matapang ni PBBM pero hindi nila pwedeng questionin yung pagiging matakutin ng past administration. Ang lapo. So, yan lang muna guys. Sagutin nyo rin yun guys yung tanong ni Mr. Robin Padilla. Handa na ba kayo? Handa ba tayo? Comment down below. Tapos bigyan nyo ako ng bansa na talagang handa. Or siguro, tanong ko rin sa inyo, do you think ba guys handa din yung China? Kasi para sa akin, kung handa ang China, di ba dapat noon pa lang tapos na yung India at yung Taiwan? Bakit nagdadalawang isip sila? Di ba? Parang hindi din handa yung China sa posibleng mangyari sa kanila, min. Walang handa, walang naghahanda. Like legit, mas maniwala pa siguro ako na handa na yung Israel or yung Israel talaga, min. I think handa yung Israel, min. Palag na palag talaga yung Israel Tapos yung Iran, yun, palag na palag din sila. Pero anyways, yun din yung isa sa hindi natin nakikita na ang nilulutas lang natin isang WPS. Takot tayo sa WW3 with China. Pero hindi natin nakikita yung ibang bansa na posibleng sila yung makapagpagising sa WW3 which is damay rin tayo. Diba? Sobrang seryoso kasi ng mga tao, min So, yun lang naman muna. Pilipinoy, like, comment, share, subscribe. Thank you.